Ito ang unang araw ng tinatawag naming semi-retirement. Hi guys! So last day ko na sa trabaho kahapon. Ito yung una namin ginawa. For this summer season, nag-quit ulit ako sa trabaho and this is what we called semi-retirement. Di hamak na ang mundo natin ngayon ay way better than it was 100 years ago. Mas lalong-lalo na 1,000 years ago. Human rights improved, mas malinaw na kung ano ang tama o mali. And we got rid of slavery. But did we really? Kasi kung iisipin mong mabuti, they just replaced it with a different system. Before 1900s, working 12 to 16 hours a day used to be considered normal. No weekends, no overtime pay, 7 days a week ang trabaho. Wala talagang work-life balance. Pero ngayon, year 2026, the normal is 8 hours a day, 5 days a week, and you do it until you retire at around 60 years old. That's almost 1/3 of our life spent just working. Don't get me wrong, I love my job. But life isn't just about working. Para sa amin, kaya naisip namin ni Jem, do we really have to wait that long bago ma-enjoy ang buhay namin? And how we are doing it, ikikwento namin sa inyo. Kaya tara, sama ka sa unang biyahe namin ni Jem. Ngayong semi-retired na kami. Dahil mahaba-haba na naman ang biyahe namin ngayon ni Jem, magsaset up na kami ng kama sa likod ng sasakyan namin. We're gonna do car camp. Dahil ang gagawin naming biyahe ay 17 hours. And sa gitna ng daan, matutulog kami kung kailangan abutan kami ng antok. Tara, set up natin ang bahay kotse. So nababa ko na tong back seat. Ang problema lang dito sa sasakyan namin, hindi siya pantay all the way. Kaya ang gagawin namin, tong kama, 3 fold talaga siya. Gagawin namin, 1 fold na lang para pumantay doon. Yan, tapos. Yung ulo namin, yung paa sa dulo, wala lang masasandalan pero okay lang as long as komportable yung likod namin. Ready na ang kama namin sa biyahe namin. Sa mga biyahe at camping namin, hindi mawawala tong jackery na nabili namin 5 years ago pa. Ito yung saksakan namin pang charge and this lasts us around 5 days. Straight na pag nag-charge ka sa cellphone, hindi pwedeng mawala to. Kung makikita nyo, itong salamin namin hindi pa rin ayos. Ito yung nabasag ng bear. Sabi ko nga, lahat ng mga peklat ng mga kagamitan namin ay resulta ng mga adventure namin. Dahil mahaba ang biyahe namin, mahal yung babayaran namin gas, dadalhin namin to. Gagamitin namin to sa hustle namin ni Jam. Malalaman nyo sa next video. At para may privacy pa rin kami ni Jam kahit sira tong bintana, ilagyan ko na lang neto. Ito yung mga nilalagay kong cover tuwing nagka-car camp kami pag natutulog kami sa mga gas station. Para at least may privacy pa rin. Okay na. Ready na. Okay. Pray. Our dear Heavenly Father, Lord, thank you Lord for this day. Thank you po, capable kami ngayon mag-travel. And we say these things in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Galaw. Tingin mo siya. Time check, alas 12 na kami nakaalis. The reason why we're doing overnight trip dahil pagpatak ng morning may napakagandang view ang sasalubong sa amin sa Banff. Malalaman nyo. Red Bull ang kakampi ko ngayong gabi. Nagpagas na kami. Grabe ang mahal ng gas. $2. It's not ideal time to travel but anong magagawa natin sa ekonomiya? Hirap naman kung maghintay lang tayo ng maghintay na umukay to. We don't have control with any of these things. Ito sa'yo na lang. Okay. Kinikip namin lahat ng mga receipts namin sa travel namin ngayon. It's just how we track our expenses. Tipid pa rin tong biyahe namin. As much as we can, wala kaming gagastusin. Gas lang and pangchibog mamaya sa Seafood City sa Calgary. Hindi mo alam saan tayo pupunta. Malayo, matulog ka na. Wala kang Matulog alam ka no. na. Kasi dog ka lang. Hindi siya dog, baby lang siya. May kama kaming nilatag dyan no, sa likod. Actually, gagamitin niya ni Mochi later. Ayun o. Tulog ka na Mochi. Bibiyahin na kami. Na, saan na baby? 1 hour mula nung nag-start ako mag-drive. Ngayon pala ako inantok. Tulog na
mga kasama ko. Si Monchi nandun sa likod sa kama namin. Mahimbing na yung tulog niya. Baby, matulog na ako sa likod ah. Diyan ka lang? Gusto mo tumabi? Tutulog lang muna ako. Ginising ako ni Jam. Tumabi na rin siya sa akin. Lamig! Nilamig ka? Sarap ng lamig kayo. Ang kulit-kulit! Ang kulit! Ito si guard, si Bantay oh. Bantay! Hindi talaga siya natulog oh. Good night, love. Night! Tapos na yung half an hour timer ko pero nabitin ako kaya matulog pa ako. Ay. 3 na. Love. Okay lang ba matulog ka dito? Mag-3 na ako. Sa harap ka na rin. Tara. Si Bantay hindi na nagpapantay eh. Natulog na rin eh. Kanina alerto pa siya nagbabantay eh. Ngayon natulog na rin no. Biyahe na ulit tayo. Biyahe na tayo. Dami. Tulog ka lang mahal. Ibaba mo kaya yung ano mo. Napaligiran kami ng mga van no. Ayan ako van. Ay, hindi may van. CR muna ako. Ito sa harap ko. Ito yung balak sana naming bilhin noon. Yung van na yan. Pero ang pinakagusto ko talagang klaseng van. Ito. Yung medyo modern na Sprinter van. Ganda. Ah? Gusto mo magmedyas? Sabi sa'yo magmedyas ka eh. Into the Rocky Mountains. Medyo lumalabas na yung araw. Bumili nga pala ako ng McGriddle sa McDonald's and kape, pampagising, ito pang patanggal ng pork. Breakfast. Pipi. Let's go. Ito na talaga. Tuloy-tuloy na to. So, stop over muna kami dito sa hotel. Isa sa mga technique namin tuwing nagta-travel. Pag gusto namin ng magandang CR, dito kami sa mga hotel, nagsi-CR. At minsan, pag nadaanan mo yung mga kainan dyan, may libreng kape na rin. Habang si Jam nagsi-CR, she will take her time dahil mag-skincare pa yun siya. Matutulog muna ako. Ano? Nag-breakfast ako. Sabaw? Okay lang, nakatulog din ako isa kalahating oras. Can you drive 30 minutes? Matulog lang ako dito. Pwede ayoko, pero may na lang sa Calgary. Sige. Takot ako dito mag-drive. Rocky Mountains na yan. Yeah. Ganda no? Madidistinguish mo talaga kung nasaang province ka. Alberta, Rocky Mountains. Bato Greens. talaga. Oo, bato talaga siya. Walang greens yung mountain. Pero pag nasa BC ka, yung mga mountain doon, Puro pine trees. yeah. Balik tayo dito, mag-car camp lang ulit tayo. Tapos hike tayo. May pag-hikean tayo dito, ang napakagandang view lang. 6 hours lang din ulit. Pero mas madaming bear activities. Really? Yeah. Dapat may dala tayo. Anong taser? So dapat may dala tayong taser, tapos 2 bear spray. It's fun. Gusto ko din mag-hike talaga na may bear encounter tayo. Bear are not aggressive. Siguro sa panahon ngayon na ngayon kakagising lang nila from hibernation. For sure Bakit? aggressive sila Ilang kasi months? parang gutom na gutom Ilang sila. months sila natulog? Oh, winter. Really? Hindi sila nagising? Yeah, tulog lang yan sila. Galing noong haba ng tulog nila.
Kaya ngayon mga ganitong time, bagong gising lang sila. Kaya sila bangungutin. Sobrang gutom sila. Pero siguro yung middle of summer, busog na yung mga bear. Kaya I don't think parang atat pa rin sila sa mga pagkain. Like, they're not gonna be aggressive anymore sa tao. Siguro ngayon lang. Ganda! Wow! Holy shoot! Love, ang ganda! Guys, ito na yung first stop. Asan tayo? Anong name net? Natural Bridge sa Yoho National Park. Ang lamig. Ito lang bridge na to. Ito na yon. Tingin ba dito? Ah, ito pa pala. Uy, ang ganda tubig! Lang, ang ganda ng tubig! Check! Natural Bridge. Lang, ang ganda ng tubig, love! Grabe! Ganda ng rock formation niya. Ah, loko. Sino niloloko? Itong batang to. Bakit niloloko yan? Niloloko to Alam mo ba, kaya puyat to? Nagtrabaho to eh. Anong trabaho niya? Duty siya, bantay siya eh. Kaya pala po yun. Like, seryoso lang, nung natulog tayo sa first rest stop natin, nakahaano lang siya, na-alerto siya. Ah. Kasi abang ako tulog na tulog, kasi hindi talaga siya natulog sa tabi ko. Oo, ano man siya. Yeah, kaya nga magaling na bantay to eh. Galing pala to eh. Pag nagta-travel na tayo, ang tawag na natin sa kanya, bantay. Ang ganda! Para ako nasa Twilight, to, magiging lobo na ako. Ang sarap tumalik. Ang ganda ng kulay ng tubig. Ulan ba? Ba't basa yung lupa? Basa nga eh. Morning! Good morning. So tuwing nagdadrive kami papunta dito sa side ng Canada na to, overnight talaga kasi ito yung makikita mo. Ito yung sasalubong sa umaga mo. Change of plans, hindi na kami mag-hike kasi ubos na yung oras namin. Instead, dito na kami dumaan sa Emerald Lake kasi mas malapit na to doon sa una naming napuntahan. Ganda oh. Ay, inantok na naman. Nag-enjoy ka ba dito o tulog ka dito? Para lang kaming nasa ano. Imbis na naga-travel, nagatulog. Antok nga ni. Para tayo sa Switzerland. Love, alam mo, kahit medyo matagalan pa tayo bago mag-Switzerland. Yeah, kasi parang nakita naman natin yung Sa nature lang din. piece May of ano it. yung Canada. May ilalaban talaga yung Canada. Sabi nga nila, kung gusto mo ng cheaper version ng Switzerland, dito ka sa Banff. Ganda. Grabe, ang ganda. Tama ka nga talaga, love. I mean, sa Canada, may Banff na nahalin tulad sa Switzerland. Pero so far, sa lahat ng napuntahan nating area sa Banff Provincial Park, or hindi na to Banff eh. Pero Emerald Lake ang parang super picturesque niya na parang same siya sa New Zealand. Switzerland. Parehong may land eh. Switzerland. Magkaiba talaga tayo, no? Na-appreciate ko yung nature. Ikaw, ang ganda ng bahay na ito. Hindi pressure kasi mag-stay. Far from within. Today and not tomorrow. There's no time to borrow. Today is a good day to live. Galing, no? Hotel pala talaga to. What if dito na lang tayo ikasal? Love, dito na lang kita ikasal. Dito tayo gumastos. Imbis sa mga ceremony. Love, tapos dito yung papasok ka dun, tapos dun ako naghihintay. Oh. Nick, pakita Ano? mo.
Or hindi, dito lang oh, maganda kayong view. Tingin mo, may kinakasal dito. Oo. Yung mga elope na hindi na kailangan display. Yung nandiyan lang tayo sa may edge ng cliff. Mochi, Pabor ka ba dito? ayoko sa emerald. Bakit? Gusto ko yung parang mga peto. Sa Peto. Tingnan nyo sa isa naming vlog, nandoon yung Peto Lake. Isa sa mga pinakamagandang napuntahan namin dito sa area na to. Pasok na ako dito. Ha? Tignan ko lang kung ano yung loob. Go. Hawakan mo. Kain ka ha. Explore tayo. One thing that I love pag nasa mga ganitong adventure, papasok-pasok ka sa mga singit-singit na mga trail. Kasi di mo alam kung ano makikita mo dyan eh. Tulad na ito. Ang kalmado ng tubig. Yung color ng tubig dito medyo greenish pa, pero pagpatak ng summer, kalagitnaan ng summer, nagiging blue siya na parang alam niyo yung blue Gatorade. Yun yung kagandahan ng mga tubig dito. Semi-retirement. Yan ang tawag namin ni Jam sa ginagawa namin for the past 2 years. Kung saan every summer, we quit our jobs and nag-work lang kami ng casual or part-time. We just work as minimum as possible. Pambayad lang sa bills, monthly bills namin. Para We get to do things, fun things, pag summer. things na matters to us the most. And isa to, yung pag-explore, to go on adventures, Yeah. To travel whenever we want, na hindi kailangan magpaalam sa work. to have more time together. Kasi sa pinagdaanan namin ni Jam, yun yung na-realize namin na napaka-importante sa buhay namin. And mga sa journey namin, sa healing journey niya, one thing na-realize namin is tomorrow is never guaranteed. Kaya ganito yung galawan namin ni Jam ngayon. Pero during winter naman, Doon kami humahataw ng work. nagagawa namin to dahil Dahil wala tayong masyadong responsibilities. yeah, Like, we wala kaming bahay, mababa yung rent namin, wala kaming binabayarang kotse. So, yung pera na kailangan namin punan, hindi siya ganun kalaki. yeah, we try to keep our monthly bills as low as possible or minimal as possible. Parang malaya kaming nagagawa to. This also works for us dahil over the years may nasimulan kaming business, like from our social media content creation, from my music na nagge-generate sa amin ng Passive income. saktong passive income. This also works for us kasi we also do investing na kahit na wala kaming bahay, alam mo yung insecurity natin when we don't have asset yet, lalo na tayong mga bata. Parang we feel insecure lalo na sa future natin, but because of investing, nawawala yun. Parang natatanggal yung worry namin sa future na yun kasi no matter what, kahit wala kaming bahay, we still feel secure sa future namin Yeah, na may kasi mapupuntahan. We've invested in some other ways. Yeah. In stock market, we passively investing. Passive investing. So monthly, no matter what, bumagsak or tumaas, we keep on parang investing. This also works for us kasi ang work ko is healthcare. Mabilis lang yung transition from full-time To to casual. and And in demand lagi In yung demand healthcare. So, madaming posisyon lagi na available. pero alam mo, nagawa natin to, feeling ko dahil kay Lord. This is all His blessing to us. Yeah. Na parang we are privileged enough to do this. Na we have this option. Ito yung pinakakakaibang truck na nakita ko sa buong Canada. Angas na ito. Itong van life. Damn. Galing pang Germany. Crazy. Gantong van life ang gusto ko. Maakit ka sa mga bundok ko. Galing pa siyang Germany. Paano niya nalipad to papuntang Canada? Angas na ito. Nakaka-inspire yung mga nakikita namin ditong sasakyan. Ganong van life ang gusto ko. Ayun o. Kasi stealth siya. Pwede mo ma-park sa mga street parking. Ito masyadong malapad to. Kung gusto ko ng malapad, something like this. Oh, search na natin. May Instagram siya. Tapos yung plate number niya, Picture na Europe tayo. pa. Baka Ang kasi laki, pang oh. celebrity, to. Celebrity to. Grabe oh. Mukha siyang armor truck. Oo, oo nga. Yung Para sa alam mo mga yung may bangko. lalabas na SWAT. Ang ganda. Laki ng mga water Ano to tank na? niya oh. Feeling ko, customized ba to? Or
ganito yung mga RV ng Europe. Customized to. RV ng Europe, mga ganyan. Never pa ako nakakita. Gulong niya. Sa height ko. Gabi lang, tignan mo pag-aakit ako, be. Love, what if kaya kita dinala dito kasi nabili ko na to. Hindi na tayo para nakikita nila na Akala kunwari nila ako sa yung atin to. may-ari. Akala nila vlogger tayo. Ito yung Duh. pag-aari natin. Sige lang, mag-vlog ka lang. Dito kami natulog kagabi kasi medyo inantok na talaga kami. Pero ang ganda ng pinunta namin ngayon. Kakalabas ko lang from my car. Love, what if dinala nga kita dito para i-meet up to kasi bibilin ko na 11K. Papayag ka? Malamang! Te! Oo, te! 11K? Oo! Yun yung bahay ban May natin. gawin pa natin yung 12. Tabi ka, tabi. Plate Yeah. number niya, hindi ganito yung... Europe talaga siya galing. So, I wonder kung di ata kaya to ng eroplano eh. Ano paano to from Europe to dito? Barko. Like, behind this, malaking financial to ha? Yung Magastos to sa gas. Oo. At saka the fact na, the fact na from Europe siya, pumunta siya dito sa Canada. Para Gamit mag-travel, to. no? Oo, gamit to. It says a lot about his character. Like judgment. Masasabi mo talagang traveler siya. Ganyan ang traveler na nagkapera, no? Feeling ko ganyan tayo lang pag nagkapera. Yummy na. So here we are. Sa wakas, naka-join tayo ng vlog nila Jack and Jam. Nice to see them here in Nakaabang. Emerald. Yeah, Mark and Justin. Mark and Justin, Yes. yeah. Nice to Shout out see sa you inyo. Kami nag-meet sa Emerald I Lake. know, right? Ang ganda. Yeah, so thank you guys, pero can we take Yeah, a picture tayo. Ang babait nila Kuya Mark at Kuya Justin. Sabi ni Kuya Mark, pag mag-stay kayo dito sa Calgary, sabihan nyo ko, i-open namin yung bahay namin sa inyo. Grabe, no? Babait ng mga na yan Actually guys, papakita namin sa inyo kung gaano na mababait ang mga Pinoy dito sa Canada. Oo, mabait ng mga Pinoy dito. Ang friendly, approachable. Tapos, i-welcome ka talaga nila. Kasi may mga, di ba, usap-usapan na mga Pinoy. Mayayabang mayabang. daw. Hindi ano naman, daw. may mga Oo. Pinoy pa rin na mababait. Yeah. Or yung mga na-meet namin, ha? So nice. Alam mo, ang sarap tuloy parang makipagkaibigan. Kasi 'di ba, Yeah. kaya ka lang naman na-discourage na makipagkaibigan because of your past experience with other friends. Mm-mm. Pero Parang nag-iingat ka. the more na ina-expose mo rin yung sarili mo. Uy, Jack! Stop! Gagi! Bilis! Bilis! Hulog! Okay lang naman. Nasira, hindi. Hindi. May nasira wala. Wala. Punta na tayo Seafood City. Seafood City na. Nakita niyo ba yung bridge na yun? Para yun sa mga animals like mga deers, mga elk na magko-cross from this side to this side or vice versa. Para safe silang makapag-cross at hindi sila dito masagasaan ng mga dumadaan. Kasi highway to, tsaka mabibilis yung takbo dito ng mga sasakyan. Para din maputol yung LTR ng mga hayop. Kasi mula kasi nung nabuo tong kalsada ng highway na to, may mga nagkahiwalay na magkarelasyon ng mga bear, deer. Mula nung nagkaroon ng bridge, parang naputol na yung LDR nila. Yeah. Matagal-tagal din medyo nga yung isang, may balitaan niya ako, isang bear, From this side nakahanap to ng this iba side. na, kasi akala niya wala Talaga. nang chance na magkita sila nung unang asawa niya. Pero yun, Buti nagkaroon na lang. ng bridge, nahuli ng Ginawa yun. unang asawa. Kasi nakatawid, nahuli ng unang asawa. Shit, di ka nakapaghintay? Ganyan ka pala. Touchdown, Alberta! From BC to Alberta real quick. So, ilang oras na tayo nagda-drive? 6 hours na kami nagda-drive. Hindi, parang more than good. 6.5. So, we still have another 9 hours to go. So, pero chichibog muna kami sa Calgary. 2 hours pa kami sa Calgary. So, Hoy, ang dito ng weather. Ang lamig na. lamig na, nakakapanibago. The best talaga sa BC. Ang lamig. Ganda ng bundok, oh. Guys, so may pangalawang encounter kami ng mabait na Pilipino dito sa Canada. Shout out sa'yo, Kuya Eric from McDonald's. Yeah, dito sa Malapit Calgary.
Seafood City, Calgary. Na McDo. Yeah, humingi lang ako ng cup of water for Mochi kasi wow na si Mochi. Tapos na-recognize niya ako and yeah, nag-offer siya sa amin Yeah, kung may na- gusto daw kami. kung may gusto daw ba kaming kainin sa McDonald's. Kung hindi siguro kami kakain sa Seafood City ngayon, we would have taken that offer. Pero yeah, thank you so much. Thank you, Kuya. Nakakatuwa lang. Grabe, pagod na pagod ako. Parang ang drowsy ko ngayon. Kaya after namin kumain, matutulog siguro kami sa likod ng sasakyan. Tulog tayo sa likod. Yeah. Seafood City na kami. Ano na, just in time for lunch kasi 1:30 na pala dito. Ito na in order namin, yung classic barbecue. Ang sarap na itong lechon paksiw. Ito pa. Hinihintay ba namin sisig? Footlong turon. And kamote Q. Ang sarap. Natin. Ako naman. Time check, 3:30 na dito sa Calgary. Paalis pa lang kami. At dating namin sa Moose Jaw, Saskatchewan. Sa bahay ng mama. 9:30 PM na kami makakarating. But magpapahinga din kami isang oras sa gas station. Ito na yung part na super boring na ng dadaanan namin. Dahil sobrang patag na. Tulog muna kami. Sa dulo. Masarap bumiga. Ay, Tulog muna straight pa tayo. din yung pa ako. Grabe naman tong ano. Talagang dyan ka pa pwesto? Napakabang nasa hotel tayo, be. Masarap na stretch din namin yung paa namin. Oh my God. Tayo umod, baka sabihin nila may ginagawa tayo. Baliw. Ay, thank you Lord. Hey Siri, set my timer to 1 hour. Alam mo na, ang nasa ano na tayo, parang ibang province, ang dami ng pothole. Yeah, ang pangit na ng kalsada. Grabe, wala ng mga bundok. Gabi na kasi natulog, 2 hours. I feel refreshed. Ako din, parang sarap ng tulog ko. Yeah. Sleep is so important. Komportable na ako mag-drive. Kanina nagdadrive ako, love. Legit, love, nakaganyan ako, love, oh. Parang na akong zombie. Wala nang bundok. Lang tayo na natin sa bundok, be. Nang nahihina ako. Dati ka namang taga rito, ah. Actually, ibabalik na kita dito. Alam mo, ikaw ibabalik ko dito. Nakita sa inyo. What if bibigyan kita ng malaking bahay pero dito ka titira? Gaano kagandang bahay? Like yung gusto mo, yung tulad sa Kamloops na gusto mo, yung nasa taas. Ah, sige, payag ako. Pero hindi ka pwedeng lumabas ng Saskatchewan. Huwag ko lang. Love, may rainbow. Sabay-sabay tayo! Kabisado ka na, tamis ng iyong labi. Kabisado ko na. Sa loob ng 17 hours na pagdadrive namin, ngayon pa lang kami nakapag-sound trip ni Jam. Usually sa mga ganitong trip, really using this time na nakaupo lang kami, wala kaming ibang, yung attention namin nasa kalsada lang. Yung ginagawa lang namin, nakikinig kami ng mga podcast, something to learn about. Napapangiti na naman ako dito, pumabalik ang Inset ka ba? napapangiti na naman ako. Hindi kasi kami nakapunta sa Silent Sanctuary concert dito sa Canada. Ngayon pa naman yung hiling ni Jem para sa 7th years anniversary sana namin. Kaya ngayon nag-road trip kami, sound trip na lang muna kami. Silent Sanctuary kasi ang unang concert namin ni Jem, nililigawan ko pa lang siya. Yeah. Kaya parang para sa amin, it's very nostalgic. Yeah. Di tsaka ma'am, alam ko lahat ng kanta nila. Yung growing up, Uy! yun yung childhood, ano ko, playlist. Umiingit sa aking mata dahil tandaan ko ibigin ka. Happy 7th anniversary! Cheers!
Sally ka? Sally ka? Morning! Sa aking mata, magdaba. Ang nasa isip ko sinta. Guys, finally, after 17 hours, napapayag ko na si Jem mag-drive. Uy, okay. Ito na kami sa Saskatchewan. Grabe, survive yung bintana namin, no? Makalipas nga ng 17 na oras, si Jem na ang nag-drive. Okay. Pero parang isang oras lang siya magdadrive. Baka nga, less than that pa. Okay, 7:15 Kasi ako na aantukin siya. Jack! Alam niyo yung mga trug sa kalsada pag lumalampas ka na sa line. Narinig ko na yung trug. Tapos 3 beses niyang nagawa. Tapos 3 beses akong nagising. Usually, ako na nagte-take over sa drive. Kasi ibig sabihin, nakaganyan na yung nagde-drive ko. Okay. Pinipilit niya na lang. Be, tignan mo muna. 7:16 na ako nagsimula. Clock in. Time check. Time check! 9:25! Ah, 2 oras na. Guys, ang boring. Ganina pa kami. Parang alam mo yung deja vu na paulit-ulit lang. Yeah. Para kaming natikba lang. Alam mo yung hindi nagbabago yung scenery. Ganina pang ganyan. 11 PM na. Ngayon pa lang kami magdi-dinner ni Jam. Dating namin dun mga 1 AM na. Sa Musjo nga pala kami pupunta dahil naisip kong bisitahin si Mami sa Musjo, Saskatchewan. Doon kami noon nakatira ni Jam before kami lumipat sa BC. And yeah, this is a nice way to start our summer adventure. Bisitahin din namin ng mga kaibigan namin doon. Nagkita na yung magnanay. Andito na kami sa bahay nila, Jack.